bias ang iyong pagbabatayan, makakainhilid lahat yan. Wala kang impeachment court. Ganyan kakengkoy ang posisyon o tinitindigan nitong Tindig Pilipinas. Merong mga grupo katulad ng Tindig Pilipinas. Natatawa ko eh. Eto, this is the official stand namin. Ano? Sabi nila, si Senators Bongo and Ronald de la Rosa daw ay mag-inhibit o wag sumali sa impeachment trial sapagkat sila ay biased. Bakit daw sila bias? Sapagkat si Bato daw ay naghain ng isang motion para ma-dismiss yung kaso. Na ito naman ay sinugundahan ni Bongo at ang nangyari ay na-remand. Sa halip ng outright dismissal, ni-remand sa House. Ngayon, sinasabi po nitong mga kontra kay VP Sara Duterte na unconstitutional daw itong ginawa nung 18 na bumoto for remand. So, ang makatuwid bagay, ang sinasabi nila, parang sinasabi nila, bias na itong mga 18. Hindi lamang si Bato o si Bongo ang bias. Kasi kumampitong 18 na to sa gustong mangyari na i-remand. O, di kung yun ang katuwiran mo, ipapareduce mo yung 18. Anong matitira sa Senado? Ilan ba? 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6. Yung 6 ba makakakonvict o makaka-acquit? O, di ba? 9 to acquit, di ba? O, 16 to convict. Anong gagawin ng 6 doon? So, in other words, gusto nila sa kanila manggaling yung desisyon. Oo, ngayon, sabi nila, kapartido daw. Ito daw ay allied kay Duterte. Unang-una, mga PDP po ito. 3 kasi ang PDP sa Senado sa ngayon. Si Senators De La Rosa, Ago, and Padilla. Robin Padilla. Okay. Kung yun ang batayan, di dapat yung mga senador na ang partido nila ay isa sa mga na may mga miyembro doon sa House na bumoto for impeachment, dapat mag-recuse din sila. O, anong matitira? Di wala. O, una akbayan, di ba? Yung akbayan, pumirma. O, recuse mo si Lisa. O, di ba? Nationalista, pumirma. Recuse yung nationalista doon. Magulo yan. Pero hindi, attorney, at least yun yung kanilang akala na pwede. May grounds kung igagawin mo by analogy sa regular courts, may ground for recusation. Pero ang grounds for inhibition or recusation, 2 kategorya yan. Ano po? Mandatory na hindi ka pwedeng hindi mag-recuse or yung discretionary. Okay, ano yung mandatory? Kamag-anak mo until the 4th civil degree, yung akusado. Meron bang pinsang buo doon si Sara Duterte? Tatay, nanay, kapatid. Wala tiyo, tiya, wala naman. Lolo, wala naman. Sige. Kasi mahirap naman kung lolo ni Sara, si Bongo, hindi naman pwede. Chip yun eh. Lalo na si Bato. Makasing edad lang yata sila. Di ba? Tatay. Hindi pwede. Alam ka naman may anak siya ron. Hindi naman anak ni Sara Duterte si Bongo. Si Bato de la Rosa. Pero attorney, at least yan ang mandatory. Number 2, meron siyang financial interest. Wala namang pinag-uusapang pera sa impeachment. Ang epekto ng impeachment, matatanggal ka sa pwesto at hindi ka makakatakbong muli. Anong financial interest mo dyan? Di ba? Wala Wala akong nakikitang mandatory. Yung discretionary, ayan ay addressed to the sound discretion. Kaya lang, ang hindi kasi alam nung nitong mga tindig assholes ay ang court, ang impeachment court, bagamat tinawag na korte, hindi siya court in the strict sense. Kasi lahat naman ng political scientists ay nagsasabi at walang hindi na ang impeachment court ay political. Political, bakit? Kasi hindi naman mga huwes ito na talaga ang principal function nitong mga senador ay to legislate. Number 2, sila ay halal ng bayan. Hindi ka naman katulad ng mga judge na appointed Number 3, hindi mo mapagkakaila na lahat ng mga senadors ay either may political affiliation, may partido, or kung independent man, may mga built-in na mga adhikain na yan. Kung gagawin mo bias, lahat may biases yan. Politiko yan May mga stand yan sa iba't ibang mga issue. Kung bias ang iyong pagbabatayan, makakainhibit lahat yan. Wala kang impeachment court. Ganyan kakengkoy ang posisyon o tinitindigan nitong Tindig Pilipinas. Kaya yung kakengkoy nila, nakakatindig, balahibo. Balahibo, pagka titignan mo at susuriin itong kanilang stand, hindi tindig lambot. Lantang Pilipinas. Oh my God. Lupay-pay.